Sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth. Sa PhilHealth, opo. Ibalik. Opo, last year pa po yan. Opo. Meron na ruling eh. Sabi ng gobyerno, sige, balik. Eh bakit ang pambabayad kukunin mo sa GAA? Nasa 2026 eh. Nilagay nga po doon, idinagdag. Di ba dinoble mo yung ano? Di parang, Jen, Opo. nagbayad ka ng Netflix 2 beses sa isang ano? Ganun nga po isang nangyari buwan. yun. Hindi yata tama yun. Mukhang naisahan ako doon, sabi nga noon. Naisang ka sa ibabalik mo yun eh. Pero ibabalik, tayo pala tayo na naman ang ano? Dapat hindi sa GAA kinuha. Yung talagang kinuha, kasi ipinasok doon, dapat talagang mismong kinuha. Yung pera natin, ibalik mo, di ba? Nasaan ba yun? Ba't mo, okay, balik natin, pero nilagay sa GAA. Ang magbabalik ngayon, taong bayan ulit. Hindi lamang yun, yung PDIC. Yan pa. 107 billion kinuha sa PDIC. Isa pa po yun. Ano ba yung function ng PDIC, yung kung tawagin yun ay Deposit Insurance Corporation. Insurance Fund. Opo. Anong function nun? Pagka po... Insurance Deposit Fund. Opo. Yun ay pang yun ay pantakip kung sakasakali may mangyari sa Magsara isang bangko. Opo. Di ba? Guaranteed ng isang depositor. Dati 500,000 lang, ngayon nata 1 million. 1 million po. Opo. So, meron kang 1 million insurance. So, itong cameraman, meron siyang dineposit na 1.5 million. Nagsara yung bangko, at least yung 1 million, mababalik sa kanya. Hindi naman siya masisiro. Yun ang function nun. Bakit mo kinuha? Yung relation ng dalawa na yun. Opo. Nung kinuha nila yon, Ilang porsyento na lang po? umano sa... maano pa naman sa 5 point... bakit? Ba't kinakailangan palapitin mo dun sa ano na? Sa delikado. Tatagilid ka naman. Unang-una, hindi lamang sa tumagilid. Tama ba yung kukunin mo yun? Imbitahan ng Chinese ambassador to the Philippines, Sen. Sumuso ko naman eh. Paano mo nalaman? Wala naman akong kinukwento sa'yo. Hindi, tsaka hindi pa yun, Sen. Wala kayong kamalay-malay. Nakunan ko kayo ng mga larawan. May picture pa? Ayan o. May lumitaw? Yan ho. Oo nga, no. Akala ko nga, nasa China kayo, Sen. Sabi ko, naiwanan na naman tayo. Siya bang US, ito bang Chinese ambassador to the Philippines. Ako ba yan? Opo. Naku, hindi kayo makapagkakaila. Hindi naman AI Hindi yan. na-imbita ako eh. Oho. Yan ang bagong ambassador ng China Yes po. sa ating bansa. Pinalitan niya yung dating ambassador na si Wang Zilian. Kilala niyo naman yun eh. Opo. Sikat sa Pilipinas yun, si Wang Itong Zilian. bagong ambassador na yan, binasa ko yung kanyang background. Siya'y mataas ang kanyang posisyon sa embahada ng China sa Amerika. Nakabase sa Washington, D.C. Dati po, Kaya maski sa pagsasalita, matatas mag-Ingles. medyo parang si Nelson mag-Ingles. Matinding mag-Ingles. Talaga, Ano na pag-usapan nyo, Sen? Yan ang sikreto. Sikreto? Hindi ko ba tayo inimbitahan Hindi ba? sa kasi isa sa mga bucket list namin ni Nelson na makapunta man lang ng China, Sen eh. At saka pag nakita mo yung mga promotion ng Chinese Ang depensa tourism, sinabi niya sa akin, lahat ng mga kaibigan mong pumunta sa China, Opo. huwag mong isama. yun ang problema. Nakakasama naman ng loob ito si ambassador na ito. Hindi. Sinabi naman niya, alam mo, kanya, isa sa mga pag-asa ko na dapat mangyari habang ako'y ambassador, talagang ma-stabilize ko yung relasyon ng ating bansa. Yun ang Ang dalawang bansa natin. Ganyan. Lahat naman ng ambassador, ganoon ang palaging kanilang layunin. Opo. Yung maging maganda, maayos, matatag, produktibo yung relasyon ng bawat bansa. Okay. Abay, sabi ko, maski ako ganyan. At palagay ko, lahat ng mamamayan namin, ganun ang kanilang gustong mangyari. Opo. Sabi niya, magtulungan tayo. Sana tulungan mo rin ako na maipahayag natin sa kanila na ganun nga ang layunin ng China. Ayan, ganyan. At marami kami pinag-usapan. Ano po yung meron bang kasi alam niyo naman ngayon, Sen, para may mga campaign sa social media. Social media lang naman,
na para bagang pinasasama yung larawan ng China eh. Di ba? May mga ganong, well, aminin naman natin nung hindi, may mga kumakampanya ng ganun po eh. Although sa social media naman, Sen. Oho. Ganun nga, maski siya naman alam niya yon. Opo. Ang pinakiusap niya lang, sana man lang ay... Ako hindi ako naniniwala na sa relasyon ng dalawang bansa ay dapat walang zero-sum game, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, nung ginamit niya yung zero-sum game, parang bihasa ito sa lingwahe ng diplomacy talaga. Yung zero-sum game kasi, kasama yan sa game theory, sa, alam mo na, sa diplomacy, public diplomacy na hindi naman kailangan mag-gain ka yung isa naman ay nalugi. Kailangan parehas kayo. Ang gusto niya yung walang nalulugi. Maganda, ma-stabilize natin. Pangkaraniwan kasi, magkakagasta ka bago mo ma-stabilize. Dapat walang ganon. Walang negative. Pwede namang mangyari yun. Sabi ko, palitan natin ang naratibo. Sabi ko ganyan. Kasi ang nangyayari dito sa ngayon, at maging yung media ngayon, maliit na bagay lang ang nangyari. Halimbawa, nagkaroon ng dispute sa South China Sea. Opo. Maaring nagkaroon ng skirmish, halimbawa. Opo. Palalakihin niya. Ayun na nga po, hinahype. Samantalang yung mga nagagawa ninyong mabuti, kung meron man, at nakikita ko naman talaga, pinipilit nyo naman na magkaroon tayo ng ugnayang pang-economic, di ba? People to people. Opo. Pero hindi na-highlight yun. Ang na-highlight yung, kinanyon mo yung ganito. Di ba? Opo. Yun ang palaging lumalaki. So yung naipupundar ninyong mabuti, natatakpan ng ganito. Opo. So sana nga, puro isda lang naman ang pinag-uusapan dyan. Ba't pa natin pag-uusapan ng... Pag-aawayan pa ba natin ng mga isda? Diba? Sabi ko, yung mga isda, common yan eh. Common. Yes po, oo. Ngayon, kung payag ka, sabi ko, simulan natin doon sa sinabi ka ako nung arbitral tribunal. Medyo napaganon siya ng arbitral tribunal eh. Nako. Iniiwasan nila yun. Allergy. Allergy. Relax ka lang, cool. Kasi sinabi lang doon kako, palitan natin ang naratibo. Kasi sinabi niya, yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Opo. Siguro, naiintindihan mo naman yun. Sabi niya. Ibig sabihin noon, mangingisda ninyo, mangingisda ng Vietnam, mangingisda ng Pilipinas, pare-parehong pwedeng makinabang. Mga isda lang ang pinag-uusapan. Magsimula tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Yun ang palaging maganda sa diplomacy. Humanap ka ng maraming mga bagay-bagay na pwedeng mapagkasunduan. Iwasan natin yung mga bagay na umpisa pa lang, magsusuntukan na tayo. Kaya nga diplomasya, Sen. Tingnan mo ako yung ginawa mo sa Vietnam, nakapag-arrange kayo ng isang lugar. Dito ka, kanya, dito kayo. Naayos ninyo yun. Nagkaroon ng medyo banggaan doon talaga. Nagpari lang kayo. Pero later on, naayos nyo. Naayos nyo rin yung sigalot nyo sa India. Meron din kayong sigalutan sa panig ng Japan. Pero naayos nyo. Bakit sa Pilipinas hindi natin Parang hindi Yun nga yung gusto naming mangyari. Ayun. Diba? Kapag ka nailagay na, ang naratibo mapapalitan natin. Ayun. Pagkatapos yung Code of Conduct, bakit pagkatagal-tagal hindi natin maayos-ayos yun? Sabi ko. Napirmahan, sabi ko, ng ASEAN at saka ng China yung Conduct of Parties. 2002 pa yun eh. Pero yung Code of Conduct, after that, 2002, 2026 na ngayon, sa Makatwid, mahigit na 20 taon na nakararaan. Hindi pa umusad itong conduct. Ayun. Sabi niya, paano kasi dalawang bansa ang medyo... rito, maayos na sana eh. Dalawang bansa ang medyo nahihirapan kami. Pasensya ka na, kanya. Ang kasama yung Pilipinas at saka yung Vietnam. Dalawa na lang, sabi niya. Pero mas marami kanya yung problema sa panig ng bansa. Sabi ko, pagtanuin natin.
Pagkasunduan, pag-usapan. natin. Importante nagkakausap sir. Kasi no? kapag hindi nagkakausap, hindi naman natin kamukha namin, sino ba ako yung kinakausap mukha ako sa panig namin? Dahil palagi naman ang Department of Foreign Affairs. Kaya nga naisip ko, sana nakikinig ang Department of Foreign Affairs. Siguro yung composition ng kanilang negotiating panel, isama nyo naman kako yung mga taga-legislature. Hindi naman, kayo-kayo na lang ang nagkakaharap dyan. Mga mambabatas na kailangan din yan. Kung akala naman nyo, kayo lang nakakaintindi, kayo lang ang nagsisikap para ayusin natin ang kalagayan ng ating bansa sa harap ng ibang mga bansa. Opo. So lahat ng gustong lumahok, kung ang pinag-uusapan lang ay kagaganda ng lahat ng, ikaayos ng lahat ng sigalutan, isama nyo yung talagang makakatulong. Ayun. Di ba? Kaya kanina, nag-prepare ako ng sulat sa Department of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Opo. Ano na ba yung status ng COC natin? Oho. Ano ba yung mga pinagtatalunan pa? Ano ba yung mahirap? Ano ba yung contentious? Di ba? Opo. Nasaan na ba tayo? Sino-sino ba kayo? Ano bang composition? Tinanong ko sa panig ng China. Maraming bahagi ng kanilang lipunan ng kasangkot. Merong academe. Meron silang yung mga NGOs din nila. Oho. Meron sa panig ng militar, meron sa panig ng Coast Guard, may lahat. So, talagang sila, yung malaki, yung composition ng nahumaharap doon sa panel. Hindi ilan tao lang. Sa kanila, ngayon, maroon kung sa talaga. DFA naman, DFA lang. Opo. Ba't hindi mo isama yung... Mga mambabatas, ibang Magsama sektor. ka nung mga nakakaintindi sa kamukha niya. Pinag-uusapan natin kung nasa ng West Philippine Sea. Talagang hanggang ngayon, hindi nila maipormang mabuti yung eksaktong coordinate ng West Philippine Sea. Oho. Di ba? Oho. Sabi ko, magsimula tayo sa mga ganito. Payag naman siya. Katapos, usap kami, kasi ang mabigat kanya yung defense ministry ninyo, sabi niya, ayaw makipag-usap eh. Parang close sila. Ganun po. Oho. Oo. Subukan natin lahat ng iniisip mo kakong mahirap, pag-usapan natin. Oho. Kung sinasabi nilang nakasara, di buksan natin. Ayun. Di ba? Kumatok tayo, baka pwede ko sila magbukas. Oh. Sabi niya, meron ka ba kanyang contact, sabi niya, sa opisina ng DND, sabi niya. Secretary Gibo, Teodoro. Yung kakong sekretary, nakakausap naman natin. Kasi kapwa kami taga-Tarlac. Parehas kayong sabi ko. taga-Tarlac po. Medyo nanlaki yung mata niya eh. Talaga? Sabi, sabi ko. So kaibigan mo pala siya? Sabi ko. Oho. Sana isang araw makapagkape man lang tayo kahit tayo. Subukan natin yun. Sabi ko, wala namang gesture wala niya, namang Sen. imposible. Nakita ko sa panig niya yung talagang openness. Ayun. Kasi kung halimbawa, close ito, ikaw close ka rin. Saan tayo? wala. Anong pag-uusapan natin? Hindi magtinginan. Di ba? Oo, Tayo naman, nag-iiwasan. mag-o-offer tayo ng kahit na anong maitutulong natin. Kung makakatulong tayo, bakit hindi? Lahat ng bagay na magagawa mo para sa bansa mo, gawin mo. Oho. Maaaring mahirap sa umpisa, no? Pero kung hindi mo itatry, kung hindi ka hahanap ng paraan Opo. kung paano natin masisimulan yung pag-aayos, yun lang pagsisimula, problema eh. Ayun nga po, kasi paano sarado sisimulan? yung isa. Oho. Nagsara din naman yung isa. Oho. Wala talagang mangyayari. Pero nakita ko sa kanya yung kagustuhan niya na magkaroon talaga ng dialogue. Ayun. Kasi nilahad ko sa kanya pati problema natin. Sila naman napakarami nilang may tutulong sa panig lang ng elektrisidad natin. Ay, opo naman. Oho. O sila na yung parang nangunguna sa tinatawag na electrostate. Kasi ginagamit nila Yung mga dams ata nila dyan, Sen. hindi na kuryente na fossil fuel eh, Oho, di ba? oho. Wala silang coal, hindi yan ang ginagamit nila. Hindi na yung mga gas, ayan. Opo. Kasi yan ang gusto nila yung clean energy din. Oho. Kaya namamayani sila sa solar eh. Ah. Number 1 sila sa solar panel, number 1 sila sa baterya. Ayan. Tayo yun ang kailangan din natin eh.
Marami tayong raw materials ng baterya, Sen, di ba? Kaya kailangan din nila ang Pilipinas. Sila naman gagaling ang raw material sa atin. Sinabi ko Ayan. pa rin sa kanila yon. Halimbawa ako yung nickel ore, marami Kaya kami niyan. napakarami sa Pilipinas. 87% ng aming nickel ore ay ine-export namin sa inyo. Oho. Kaya lang, dapat payagan nyo kami na kagaya ng ginawa ng Indonesia. Nag-ship ang Indonesia from exporting raw nickel Okay. into processing para maging high value manufacturing sila. Para mas kikita sila. Opo, oho. Kasi ang nangyayari, i-export natin yung nickel ore. Wala kasi tayo manufacturing sa Beer Pilipinas. talaga yun. Yes po. oo. Pagkatapos ipoprocess nila. Bibili natin mas mahal. Tayo ngayon ang Pagbalik sa atin, mahal na. ganon. Opo, oho. Open naman kami doon eh. Sabi niya ganon. Yung agriculture namin, bagsak. Pwede naman tayo magtulungan dyan. Ayan, isa So po yan. tatlong areas muna ang sinabi ko sa kanya. Sinabi pa nga niya, pati tourism kanya. Ay, naku. oo. Pasukin din natin yan. Oho. Lalo na bagsak ang tourism natin. Sa tourism natin yun, sa statistika, Sen, parang pangatlo na lang ang China. Dati number 1 eh. Nag-number 1 na ngayon ang South Korea. Dahil nga napupoliticize kasi. Ayun. Hindi naman kinakailangang pag-awayan. Oho. Di ba? Pinalalaki. Na maliit na sigalutan, sabi niya gano'n, dapat sana. Yun ang iwasan. Ayun. Yun ang iwasan. Pero ang concern namin, hindi ko ba nag-iimbita? Kasi gusto namin makita niyo, Nelson, yung pinagmamalaki nyo dati sa yung Three Gorges Dam ng China, yung nagsusupply ng kuryente sa napakalaking bahagi ng China, sa pamamagitan ng parang water, di ba? Yung hydroelectric. Malaking malaking pasilidad ng electricity yun. Oho. Kung paano nila nagawa yun, talagang masasabi mong Parang mga siguro 20 to 30 kasama sa years na pala bago 8 ginawa. wonders of the world. Yes po. oo. Hindi lamang, nung magawa nila yun hindi lamang naging kapaki-pakinabang sa elektrisidad Oho. Pati yung nila, yung shipping nila, Ganun yung po. paglabas, pasok nung kanilang mga barko. Mga barko nila. Nagawa pa nilang mas maayos Oho. Talagang Huwag ka inaral. mag-alala, makakarating ka doon. Ang problema ko lang, baka ayaw mo nang umuwi pag nakita mo yun. hindi naman siguro. No? Pero itong pagtatalaga kay itong bagong ambassador, Jing Quan. Oho. Q-U-A-N. Yes po. Pero hindi Kuan ang pronunciation. ganun ho. Ang pronunciation, Chuen. Chuen. Jing Jing Chuen. Chuen. Jing Chuen. Ayun, Jing Kaya, Chuen. Your Excellency, Ambassador Jing Chuen, huwag mo sasabihin Kuan. Jing Chuen. Baka magalit Jing Chuen. sa'yo. Parang magandang strategic move ng China dahil, di ba yung naalala mo, yung pinalitan niya? Si Jiang Xilian. Jiang Xilian. Medyo mainit na dun no? Wang Xilian. Wang Xilian. Yes po. Di ba, Sen, na medyo mainit na kay Jiang Xilian dahil dun sa usapin ng West Philippine Sea. Yung mga statement kasi Oo. niya, medyo mabibigat. Mukhang sa pamamagitan nito, Mabigat magbitaw ng yun nga po. Ibig sabihin, open ng China na ayusin ang problema sa diplomatikong pamamaraan, Sen. Pagka ganitong... Ang gusto nga nila kasi bilateral. Opo. Ang Pilipinas sa China. Ang Amerika lang naman ang nakikialam. Wag kang papayag kanya. Kinakailangan multilateral. Multilateral talks. Opo. Kung titingnan mo nga naman, napakalayo mo naman. Bakit naman kasi sasali ka pa rito? Napakalayo Itong ng panig Amerika. ng mundong ito, kami na lang muna. Opo. Ang pinag-uusapan lang natin, sukat na maayos natin yung freedom of navigation. Okay ka na doon Wala namang open naman talaga ito. Wala naman silang ipagbabawa na parang gagawa ka ng toll doon. Opo. Pagkatas lalagyan mo ng RFID. Nako. Lahat ng dadaan doon maniningil ka. Wala naman ganon. Oho. Okay? Yung freedom of navigation, pananatilihin mo doon. Freedom of overflight. Opo. Pagka nandun, yun lang naman ang interest ng Amerika. Ngayon, kung pinag-uusapan halimbawa, yung mga living resources, mga isda, Oho. mga kung ano man yung laman dagat doon, kasama na yung mga lumot doon na kinakain ng mga isda. Lahat ng mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, common yun
Aha. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo, kung halimbawa nagsimula tayo sa traditional fishing rights, alam mo naman yun sabi ko. Kabisado niya kasi nakangiti siya eh. Yes po. Oho. Mas madaling pag-usapan ito because this only involves private rights. Ayun. It does not concern territory. Ayun. So huwag muna tayo mag-usap sa territory. Masyado ka ako masalimuot yan. Yan ang gusto ko sabi niya. Ayun. Sabi niya. Ayun pala, Pero naitanong, Nagkakaintindihan kami, parang marunong siya ng Kapampangan ganun ba? Ba, yun ang mabigat. Yan nga pang gusto ko itanong sa inyo. Naitanong nyo ba, Sen? Kasi tinignan ko kung sino-sino mga nakausap na niya, no? Oo. Pangulong Bongbong, yung una niyang pinuntahan. Sinabi niya rin sa akin, 2 beses ko nang nakausap ang inyong Pangulo, sabi niya. Okay. Secretary ng Foreign Affairs, Assistant Secretary ng DFA, Special Envoy of the President for Trade and Investment, Mayor Frederick ng Go. Maynila, Oh. tapos kayo po, Sen. Pero napansin mo sa listahan mo, Sa mga hindi mababatas. niya nakausap ang Secretary of National Defense. Wala pa nga. Wala pa nga. po. Wala pang Kaya ang chance. sinasabi niya, sabi niya, Senator, sabi niya, baka naman kanya isang araw Mabagitan na kayo, no? maimbita natin si... Tayong tatlo lang, magkakapit tayo, sabi niya. ganun. Trilateral. Cowboy. Trilateral meeting. Edi, i-text mo ako, kako. Na yan ang gusto mong mangyari. Ayan. Hindi pa ako nakakalabas doon sa village nila, tinext niya na ako Sabi. Ipakikita ko sa yung text niya. Sabi. Unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayan. Yun. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya pa yung pagkakasulat niya, Gibo pa Gibo talaga, no? Sana isang araw makapagkapit tayong tatlo. Yan. Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Yun, tama. Para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko, pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Di ba? Tama po. So tama. nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat ang dapat kausapin. Naitanong nyo ba, Sen, kay... So baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Ayun na po. Alam po ninyo, kayo Oo. pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran Tama. na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po yung interes ng ating bansa. Actually, itatanong ko sana, Sa maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa tayo lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Hindi ako, kabayan. inunahan na kita. Nababasa ko yung isip mo Baka kasi mamaya ikat na naman ito. Ikat. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan sa Pero sa palatuntunan palagay ko, wala ganun. nang masyadong maniniwala sa mga yan. Ganun po. Ay, Buti na lang. lang kasi akala mo, bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiations should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawalan. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun pala ang zero-sum game. Ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto... Sa lahat ng mga mababatas. Lahat ng senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong pa naman yun? Siyempre, kung Ito naman, baka naman isip-isip, ito naman taong ito, inimbita ko na nga Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na makausap, Sen? Abay, malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo. Bakit? Sa Malay mo dami-dami naman, baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa Wala pa Oo, kaya nga, Wala nagulat pang lawmakers, ano? Wala 1 pang... month pa lang naman siya. Opo. Malay mo naman, sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang... Ang speaker naman siguro. hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimbitahan. Kasi magaling siyang mag-research Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Yubo na nais na makausap, Ayun. kaya kayo muna inimbitahan. Hindi ako nagsabing magka-province mate ko. Hindi pa niya alam yun. Hindi natin alam, Ken, Sen, kung nagpa-research na siya. Baka sakali din, ano? Pero anyway, ako naman, Sen, naniniwala. Baka ito ang maging susi. Maging susi. Susi na maging susi ito Ng sa mas kapayapaan. malawak na pag-uusap. Yun sabi nyo nga, Sen, magsimula na ng malaking bagay na yun. Ay, nako. Kung hindi Tama. nag-uusap, wala talaga mapagkakasunduan. Kailangan mag-usap kayo. Yes. Paano mong malalaman
kung ano ang kanyang layunin at kung meron siyang gustong sabihin sa'yo na maaring yung narinig mo yung kamukha yung pag-uusap namin. Ang dami kong nakuha sa kanya. Alam mo ba, sabi niya sa akin, tatapatin na kita, sabi niya. Opo. Nung Chinese Revolution, sabi niya ganyan. Alam mo sa panig ng mundo natin, sabi niya, we lost something like 46 islands o islets, features. 46, overnight, nawala lahat sa amin yun. Okay. Alam mo sa kalagayan namin ngayon, sabi niya, kaya namin kunin lahat yun eh. Babawin In one day, we can recover all of them. But China will not do that. Kasi mas gusto namin na yung na-establish naming relation, manatili. Mas importante sa amin yun. Relationship. O isang araw, babalikan ko siya. Opo. O yun pala, 46 ang nawala sa iyo. Ibigay mo na sa amin yung Scarborough Shoal. Ikaw naman. Magbarkada na tayo eh. Alam mo, ganyan lang ang umpisa tayo. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Yes po. Tingnan mo, nag-open siya eh. Oo. Ako sinabi ko rin sa kanya eh. Basta ako nakita ko lang, basahin mo ang kasaysayan, hindi naman sa naririnig mo ka ako. Ang China, wala pa siyang dinukot na presidente ng ibang bansa. Wala pang extricate. Tama naman. Wala, sabi niya Wala talaga eh. Kahit pa yung mga bansa kakampi nila. Wala. Di Yun ba? po. Tama. Isip-isipin mo naman kahit na ikaw ang pinakamakapangyarihang bansa, hindi mo dapat gawin yun eh. Hindi ba niya alam yung charter mismo ng United Nations? Kabawal-bawalan. Wala kang karapatang pakialaman mo ang domestic affairs ng isang nagsasariling bansa. Lalong-lalo na, wala kang karapatang dukutin mo yung kanilang presidente. Problema na lang yun. Kahit ano pa yung sinasabi mong kasalanan niya sa bansa mo, palagay mong totoo na yun. Hindi ko sinasabing totoo lahat yung halimbawa na sinasabi niya kay Maduro, no? Marunong naman, nakikinig na yung embassy ng Amerika sa atin ngayon. Marunong na sila magsalita ng Tagalog. Pagpalagay natin, totoo lahat ang ibinibintang sa presidente ng Venezuela. Kinakailangan mo bang dukutin pa siya? Di ang gawin mo ganito. Halimbawa, sabi niya, siya kanyang may kagagawan ng narco-trafficking, pinuno niya na kanya ng droga ang Amerika. Yes. Wala ka bang gagawin para barahin mo yung ano? Di harangan mo bilang harangan mo. Di ibig mo sabihin, wala kang kapangyarihan, harangan mo. Ikaw ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon. Paano kung maniniwala? Kinakailangan mo dukutin yun para lamang harangin mo. Hindi gano'n. Parang yun na lang ang paraan niya. Paano kung halimbawa, lahat naman, ngayon, nakapag-iisip na rin. Paano kung malaman ng buong daigdig na ngayon ay unti-unti na nalalaman na ang Venezuela pala, ang pinakamalaking oil deposit sa buong mundo. Yun na nga po pala. Di isipin siya ngayon, hindi, kaya mo lang naman pala dinukot yan kasi, ngayon. Mukhang petrolyo talaga, langis talaga dahilan. Yan nga yung pinag-uusapan natin Hindi naman talaga yung droga ata ang problema Mukhang langis. Hindi ba? Anyway, Sen, sa ibang araw Kasi kung droga daw yan, may isa pang dapat ipadukot, si Trump. Bakit daw? Paano duduto ko dyan nasa yung taga ganun ba? Sabi kung gusto mong dukutin lahat ng adik, dukutin mo na lahat. Huwag na si Maduro. Ay, nako. Anyway, nateka lang, Sen, doon sa mga binabanggit ninyo, anong sabi? Meron na pala nito, bakit meron pa po maipip, AX, tapos zero balance billing na pala tayo sa mga DOH hospital? Yan nga yung sinasabi ko na dapat yun na yung binito. Kasi sayang nga yung subsidy. Di ba? Kung babalikan mo yung sinasabi ko, palitan na natin yung sistema na subsidy. Kaya pinipilit ko, itong taong ito na mag-uumpisa, maglalabanan na kami sigurado. Pag ipipilit ko na ako na alisin na natin yung subsidies na yan, lahat na lang ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, sa kuryente. Yun ang ilibre natin. Dire-diretso yun. Matatarget mo talaga yung mahirap. So kahit na halimbawa, pagpalagay natin yung median ay 2,500 pesos. Yun ang kanyang naililibre sa bawat buwan. So hindi lang minsan, every month, kung 2,500 yung kanyang katapat na billing, yung 200 kilowatts,
Yun na diretsong pupuntang benepisyo para sa kanya. Hindi magiging pogi ang politiko doon, Sen. Wala Wala nang papogi doon. Wala nang papogi, wala nang pasikat. Di ba? Wala pang corruption. Bakit? Diretso sa kanya. Opo. So, matatarget mo ngayon. Hindi kagaya ngayon, 61 billion na AX, maipip 51 billion, tupad 22 billion. Pero tingnan mo yung survey ng SWS, kalahati ng populasyon sasabihin, mahirap pa po kami. Ayun ang nangyari sa binibigyan niyo subsidy. Kahit kailan hindi nagiging makatotohanan. Nako. Maaring umaabot sa konti lang. Pero hindi effective, ano? Hindi nga. Hindi. 55% ng populasyon mo nagsasabi, mahirap kayo. Ano yung billion-billion na tinutulong mo? Wala nga eh. Paano nila ipapatupad yung provision sa budget na walang Anti-EPAL. Anti-EPAL provision. Provisions daw po. Nung, Kagaya ng guarantee letter, nung isang araw ay sinasabi ni Secretary Herbosa na wala na pong visa yung mga guarantee letter. Maliban ang abunuhan mismo ng politiko ng issue niya. Doon manggagaling sa kanila. Didirekto na nga daw yun sa zero balance billing. Paano nga nila gagawin yun? Yung DSWD. May guarantee letter yan. Sino mag-identify ng bibigyan ng AIX? Pupunta kay Kapitan. Siya ang nakakalam kung sino yung mahirap. Si Kapitan, kontrolado ni Mayor. Si Mayor, kaibigan ni Gobernador. Si Gobernador, kaibigan niya si Congressman. Siyempre po. Unahin natin yung mga bata natin. Di ba? Paano mo sasabihin na, pagkatapos, sila yung magpapahiram ng lugar kung saan magbibigayan ng ganito. Kontrolado ni Mayor yung gym. Ayaw nyo kong i-involve dyan. Diyan kayo sa kalsada magbigayan. Bahala kayo sa Sino may control nung bawal doon kasi mga tarpaulin. Multipurpose hall. Wala nga tarpaulin. Hindi maglalagay ng tarpaulin pero magbibigay sila ng papel. Nakalagay yung pangalan ni Congressman. May slip na ano. Okay, saan nyo gaganapin? Doon po sa barangay hall na pinatayo ni Kapitan ganito, kay ni Mayor ganito. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan yan dahil patronage yan talaga. Yan ang sistema na dapat maalis sa bansang ito. Pero sa latest, di ba, Nelson, may nag-file na raw po ng petition sa Supreme Court. Mukhang kukwestiyonin itong unprogram funds. May nag-file na. Nag-file lang. Kailan matatapos yan? 2029 siguro. Susunod na ano. Baka may urgent motion na aktuhan ka agad, hindi kaya? Ito ang 2025 budget, kine-question din. Hanggang ngayon, wala pang decision. Wala ko nga pala. Kailan kinwestiyon yung 2025 budget? Last year po. Last year. Ano nga kailan? January din. Ano na, 2026 na, may nangyari ba? Isang taon na, wala pa. Tapos na. Meron na tayong bagong budget. Mukhang hindi na yata aaktuhan ng Supreme Court yun, no? Ito pa ho isa. Ang balita ko ngayon nga, talagang decidido yung mga Kino-question niya nag-ain. yung unprogram. Yes po, Wala sa constitution yan. Ganon. Simula yan, unprogram na yan kanya, 20-something, 2022, bla bla bla. Di ba? Di panagutan nila. Well, di abangan natin, ano? Kasi naman ang Korte Suprema may 24 months Opo. bago niya i-dispose ang isang kaso na ipinal sa kanila. Yung 24 months will begin at the time when the case was submitted for decision. Ganun pala yun. So halimbawa, nagpalitan na ng mga pleadings ang mga dalawang partido. Gagawa ng order ng Supreme Court. Halimbawa, September 5, 2026. Opo. The case is now submitted for decision. May 2 years siya nun. Di 2028. September 4, 2028. Doon na. Patapos na ang administrasyon. Iba na ang presidente siguro. Nako. Di ba? Ay, nako. Well, anyway, abangan natin sa ano. At saka doon sa pondo talaga, marami pa rin mga Ang kumakwestiyon. dami dapat questionin. Dapat ang kinwestiyon dito. Di ba sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth? Sa PhilHealth, opo. Ibalik. Opo, last year pa po yun. Opo. Meron na ruling sabi ng gobyerno, sige, balik. Bakit ang pambabayad kukunin mo sa GAA? Nasa 2026 Nilagay nga po doon, idinagdag. Di pa, ba't dinobli mo yung di parang
Jen, Opo. nagbayad ka ng Netflix 2 beses sa isang ano? Ganun nga po sa isang nangyari buwan. yun. Oho. Di ata pwede, hindi ata tama yun. Mukhang naisahan ako doon, sabi nga noon. Naisang ka sa ibabalik mo yun eh. Pero ibabalik, tayo pala bang, tayo na naman ang ano? Dapat hindi sa gaa kinuha. Yung talagang kinuha, kasi ipinasok doon, dapat talagang mismong kinuha. Yung pera natin, ibalik mo, di ba? Oo. Nasaan ba yun? Ba't mo, okay, balik natin, pero nilagay sa GAA. Ang magbabalik ngayon, taong bayan ulit. Hindi lamang yun, yung PDIC. Yan pa. 107 billion kinuha sa PDIC. Isa pa po Ano yun. ba yung ano ba yung function ng PDIC, yung kung tawagin yun ay Deposit Insurance Corporation. Insurance Fund. Opo. Anong function nun? Ay, pagka po... Insurance Deposit Fund. Opo. Yun ay pang ano eh. Yun ay pantakip kung sakasakali may mangyari sa bangko. Magsara isang bangko. Opo. Di ba? Guaranteed ng isang depositor. Dati Ibabalik. 500,000 lang. Ngayon nata 1 million. 1 million po. Opo. So, meron kang 1 million insurance. So, itong cameraman, meron siyang dineposit na 1.5 million. Nagsara yung bangko, at least yung 1 million, mababalik sa kanya. Hindi naman siya masisiro. Oho. Yun ang function nun. Bakit mo kinuha? Hindi na pera ng gobyerno yun. Alam mo yung pera yun ng depositor at pera rin yun ng bangko. Yes. Kina-counterpart ng bangko yun eh. As of 2023, meron tayong about 300 billion. 300 billion na pantakip dun sa meron tayo ngayon na ano eh ano ba sinasabi ng note ko? 3.5 trillion yung estimated insured deposits. Yung buong Pilipinas Opo, to. buong Pilipinas. So 3.5 trillion estimated insured deposit, ang pantakip mo diyan 310 billion. Okay. Kinuha nila yung 107 billion, ang natitira na lang 202. Kasi sa batas merong ano kasi merong ratio yung dalawa na yun eh. Opo. Hindi dapat bababa sa 5.5% to 8% yung relation ng dalawa na yun. Opo. Nung kinuha nila yon, Ilang porsyento na lang po? umano sa maano pa naman sa 5 bakit ba't kinakailangan palapitin mo dun sa ano na delikado. tatagilid ka naman. Unang-una, hindi lamang sa tumagilid. Tama ba yung kukunin mo yun? Una, mali po talaga yun. Hindi mo naman Opo. pera yun. Tapos ang pinangako mo, we will utilize it for national development. Tatapos-tapusan napunta sa flood control. Flood control Ito yung mabigat eh. Kaya nagagalit yung cameraman eh. Sino kaya? Galing yung Yung nakaisip pera na. Nakita nila yun, ano? Oh. Mga excess fund daw ito. Hindi Opo, hindi ba yung PhilHealth excess Excess fund? fund nga Bakit po. palagi mong tinitingnan yung excess fund? Nakita nila kahit excess na fund eh. excess fund yun, hindi sa'yo yun. Hindi Eh. sa'yo. Halimbawa, Yung yung PhilHealth. kapitbahay ni Nelson, napansin niya, pare, ang dami mo pera, hindi mo naman kailangan yan. Akin na yan. Kukunin mo pa. Tama ba yun? Ayun ang pinipilit nilang panagutan ha, pinipilit. Ang sabi raw ng OGCC. Opo, government, Ano yung OGCC, Nelson? OGCC, Office of... Government Corporate Council. Yung Yan, abogado ng mga GOCC. abogado ng mga GOCC. Yes po. Sabi niya, legal yan, sabi niya. Ba? Hindi ko malaman kung anong basis niya sinabi legal. Kung pa sinabi ng, ang daming pagkakataon na sinasabi ng OGCC, legal pero puro mali. Palpak. Pag sinabi ba niyang legal, ay di wala ka na to. Oho. Hindi lahat ng legal, moral. Yes po. Oho. Di ba? Ito, illegal. Ito lang, isipin mo lang, hindi mo pera yun eh. Oho. Hindi mo pera yun, ba't gagamitin mo? Yung function niya ay pantakip para sa kasiguruhan, kumpiyansa ng mga depositor, kung merong mangyari, Oho. ay kahit papano ay May makukuha meron sila sila. makukuha. Panatilihin mo yung kapanatagan ng kanyang kalooban na gano'n. Yes. Bakit mo ngayon pakikialaman yun? Oho. Di ba? Yan ang mga issue eh. Oo nga, no. Tapos, pero bakit parang hindi naman natin nagpetisyon ng PDIC na ibalik sa kanila yun, no? Maliban sa PhilHealth lang eh. Wala kasing, dapat merong isang, Kahit depositor sana, pwede. Na magpetisyon, dapat magsama yung mga ilang depositor, lalo samahan ng bangko, questioning. Ayan, oo. At alam ko, ganun din ang mangyayari. Sasabihin ng Korte Suprema, ibalik yan. Kung paano nila
niresolba, Yes. ibalik ninyo yan, hindi nyo pera yan. Ganon din yung 60 million na sinasabi nila, billion na sinasabi nila na excess fund. Hindi. Panggarantya eh. Panggarantya sa pera yun eh. Ayun. Sabi nga nila, ang dami palang pera ng PhilHealth natin. Dapat di ba yung PhilHealth natin, dapat ngayon zero na. Hindi, And then, hindi naman marami tayong dapat, PhilHealth, PDIC. Ngayon, hanapin ninyo yung Maharlika Yung Maharlika. Investment Fund. Na hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. Kung saan nag-invest, ano? Karapatan ng tayo. Basahin po ninyo yung objective ng batas na ginawa namin. Kayong nagpilit na gagawin namin yan. Nung ginawa namin, ang sinasabi, mag-ulat kayo. Ayun. Mag-ulat kayo sa mamamayan dahil pera nila yan. Kinuha nyo sa Land Bank, kinuha nyo sa Development Bank. Yung perang yan ay ginagamit. Kaya nga, Development Bank of the Philippines pang-develop sa ating ekonomiya. Kinuha ninyo. Kayo ang nagsabi, hindi, akin na muna yan, gagamitin namin. Kami ang bahala. Ngayon, wala kayong may paliwanag. Ano nang katuturan na nangyari? 2 taon na nakararaan. Wala kayong maiulat kung ano nang nangyari. Ba't wala nga reporting yung Maharlika, no? Ilang mamamayan ang nagawa ninyong ma-employ halimbawa. Yan bang ginamit yung perang yan nakapag-invest ba kayo sa isang korporasyon na gumagawa ng mga classrooms? Ayan, siguro. Di ba? Oo nga, oo. Magre-report kayo ngayon. Pag may classroom, may teacher, di ba? Opo. Ha? Nako. Tsaka yung mga teacher, dapat tinetrain natin para magagaling, di ba? Nung dapat nga magpaliwanag si Ginoong Consing yan, di ba? Yung kanilang presidente dyan. Mukhang matapos sa say talaga para hindi na nag-report kung ano na Puntahan nangyari. mo, alam ko yung opisina niya, nasa Ore, doon sa BGC. Ganun ho ba? Parang minsan nasa lubong ko eh. Sabi ko, ba't puro mapuputi yung kasamang babae nito? Parang hindi Pilipina eh. Ganun ba? Mga Caucasian eh. Baka At saka naman, hindi lang isa, siguro 4-5 yan. investor Mga investor yan. Ha? baka investor, kinakausap nila. Mga Caucasian na investor. Kilala ko yan. Ewan ko. Basta yun, hindi ko na pinakikilaman. Pinakikilaman ko, mag-ulat ka Ayan, sa mamamayan kasi inan mo yun pinakialaman mo yung pera eh. 250 billion pesos na hanggang ngayon ay walang ulat. Ito na. 60 billion kinuha PhilHealth. Ngayon pinababalik, tayo na naman pala ang magbabayad. 107 billion ng PDIC, kailangan may magdemanda. Ayun. Di ba? Bilang depositor siguro. Yung ginto natin, Ay, na baka halos sa papalayan, 30 tonelada, binenta natin. Magtataka ka sa Central Bank, wala man lang nag-isip. Kahit naman siguro yung kotse mo lang dyan ang ibebenta mo, ita-timing mo naman siguro. Oo naman po. Para mataas ang presyo naman, siyempre. Tsaka mag-iisip ka, paano kaya tatimingin mo para mapataas mo yung presyo, di ba? Kung kailan ba naman mababa, doon mo binenta. At alam mo naman next year, dodoble ang presyo. O magkano na wala sa atin? Sino ba buyer na? 102 billion na tayo na wala sa atin. Sino ang buyer? At saan napunta yung pinagbilhan? Ayun na nga po. Baka kakilala din nila yung buyer hindi kaya? Anyway, Sen, may oras na. Ito, habol ko po itong balitang ito. Baka dito kikita Wala po na tayong oras. Meron pa po, 2 minuto, Sen. Wala tayong Vox Populi. Marami tayong pagbati. Greetings na lang. Ihandaan nyo na yung pagbati ninyo. Opo, ito ihabol ko lang. Nako, baka dito kikita tayo. Ano yan? Bay mantakin nyo, kinumpis ka daw pala kagabi. Ang 8 sasakyan, mamahaling sasakyan ni dating Congressman Saldico sa kanya pong condominium dyan sa Global City. Sapagkat ito pala mga sakyang ito, walang kaukulang buwis at wala daw pong dokumento sa pag-aangkat at hindi po nababayaran ng kaukulang buwis. Ang mga sasakyan daw po ay nakarehistro sa iba't ibang pangalan katulad daw po ng mga kumpanya, SunWest, Mississippi Sport and Hotel at ang nakapangalan daw po sa asawa ni ko na si Maylene Recintoco. Kabilang daw po siya na kumpiska sa sasakyan ay isang Rolls Royce. Nako, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz at isang Toyota Sequoia. Aba, maganda siguro si ate nito, no? Toyota Sequoia. Nako, sa isang sasakyan naman daw po ay
naitakbo pa raw yung isang sasakyan bagong operasyon. Habang iba naman ay kinuha ng Highway Patrol Group dahil wala itong saklaw sa search warrant. Inilipat daw po mga nakumpiskal sasakyan sa compound ng Independent Commission for Infrastructure habang nagsasagawa po ng susunod na hakbang sakaling mapatunayang illegal o hindi nakarehistro ang mga ito. Kayong dalawa na lang mag-usap dyan, diversion lang. Kung gusto kong pag-usapan natin, yung Opo. mastermind. Diba? Ganon. Kaya pagka yan ang pag-uusapan natin, kayong dalawa na lang, Nelson, Hindi po, mag-usap. baka ito yan, ibibenta. Baka makakuha po kami ni Nelson. O, di hanapin nyo kung sino yung sino kumumpis ka. Ang sa report po ata parang BOC at saka sa mga tauhan po ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. O yan, kausapin natin si Commissioner Ariel Ayan. Nepomuceno. Commissioner Ariel, Di ba? kunin ko na po isang Cadillac Escalade. Problema ko na nito, panggas. Malakas daw sa gas ito eh.